Noong isang taon ay humarap si Pangulong Noynoy Aquino sa bayan para sa kanyang ikalawang SONA o State of the Nation Address. At itong darating na Lunes ay haharap muli ang Pangulo sa bayan para maghain ulit ng kanyang SONA. Uulat ng mga nagawa habang nasa termino, may ilan din siyang binitiwang pangako. Pero ano nga ba ang mga ito at natupad nga ba ang posibleng maging laman ng kanyang SONA ngayong taon? At alin naman ang naghihintay pa rin ng katuparan. At kaugnay po ng SONA, nakatakdang SONA sa Lunes ng Pangulo. Kasama natin ngayon para pag-usapan ito ang political analyst na si Mon Casiple. Magandang umaga po, Mr. Casiple. Magandang umaga, Sarah. Okay, sir. Balikan po natin yung SONA ni Pinoy noong 2011. Ano ba yung major highlights nung time na yun? Kasi alam natin na yung his first SONA, yung una niyang SONA, puro ang batikos ang batikos palagi sa kanyang SONA ay sinisisi daw yung previous administration. Noong 2011, ano ba? Ganun pa rin? Ganun pa rin. Kasi ang main report niya, hinggil sa mga obstacles ng past administration. Kaya nga na-point out na doon yung basically denial ng Supreme Court ng kanyang EO number 1, number 2, mga mga haligi ng kanyang anti-corruption program. Kaya nga yung tingin niya, kailangan alisin muna yung mga obstacles na yun bago lumarga ng gusto yung kanyang mga anti-corruption. So masasabi niyo parang nandun pa rin siya after ilang years, nandun pa rin siya sa process ngayon ng house cleaning, parang ganon? I think patuloy yun eh. Although, pwede sabihin natin largely with the impeachment, with the filing of cases, sa mga big fish, at saka yung institutionalization ng mga procurement system, bagong procurement system, etc. Sa iba't ibang opisina, I would say na well on the way na siya. Hindi na usapan ng obstacles, usapin na ng accomplishment, I think, by this time. By this time. So, you expect na by yung SONA niya sa Lunes, hindi na dapat reklamo, parang pasay na kung magreklamo pa siya about the previous administration. I don't think dun siya magdidiin eh. Although mamimension tiyak ang past administration. It's more pa kung ano na yung nagawa niya kaugnay ng anti-corruption. Compared to his last SONA, ano ba yung mga nagawa na niya sa tingin ninyo ngayon? Of course, apart from the obvious, itong impeachment at yung mga kasong sinasabi ko, yung sa ekonomiya sa tingin ko ang malaking bahagi ng kanyang report. Kasi overall, ang pinagmamalaki niya yung pagtaas ng credit rating natin, yung reserve natin tumaas din. Wala na daw tayong utang sa IMF at nakakapagpautang natin sa kanila. Tapos may sinasabi nga, at totoo naman to, unti-unti nakikilala as emerging economy ang Pilipinas sa labas. So on a long-term basis, nandun yung posibilidad talaga ng palaki ng investment dito. Sa macroeconomic yan. Okay. So ito yung sa tingin yung positive naman na nagawa niya within the year from his SONA 2011 up to now. So anti-corruption plus yung growing economy ng Pilipinas. Ano naman sa tingin ninyo yung medyo nagkulang? Well, yung anti-poverty, the other prank, kasi pag poverty, pinag-usapan natin dito yung kalam ng tiyan, di ba? Yung inflation, walang trabaho. Ito mabigat ito. Kasi historically, dito bumabagsak yung popularity ng mga presidente. Sa tingin ko, nasa panganib siya dito. Kasi kahit na merong pagunlad ng ekonomiya, ang usapin naramdaman ba ito sa bawat pamilya? Ang lumilitaw kung karanasan, ang pag-usapan mo, mukhang hindi pa. At yung tingin ko, kailangan niyang ipakita. Yung anti-poverty issues. Yun ang logical result ng isang emerging or growing economy is that mararamdaman ito ng karamihan. Where's the disjoint? Where's the break in the line? Di ba dapat magandang ekonomiya, booming economy, dapat everybody else should follow. Pero saan nagkaroon ng asset bitak? reform. Yung pagbaba, yung question ng distribution of wealth. Doon nagkaroon ng problema. Oo, di ba? Lumilitaw. So, ang dami nating bilyonaryo, di ba? Sa Forbes magazine. So, dumadami yung mayaman? Maraming yung mayaman, pero hindi marami ang yumayaman. Yun yung problema. Itong usapin na ito ba totoong yung trickle-down theory na sinasabi? Totoo ba nangyayari? So, it's not trickling down? It's not. Where is the problem?
Well, ang sinasabi ko asset reform, halimbawa, ang mga magsasaka, malaki usapin dyan land reform talaga. Kasi yung pagkikitaan, pag manggagawa, usapin yung job creation yan, job security, higher wages. Yun yung channel na kung saan nagtitrickle down, supposedly. Wala masyadong galaw doon. Land reform. Land reform. Si tingin nyo tatalakayang land reform I dito think sa so, zona kasi nito? nagsalita na siya, I think 2 months ago. Mabigat yung promisa, kahit ako nagulat eh. Tatapusin niya yung land acquisition and distribution by 2014. At ito yung... That's a big promise, ha? Wala pang nakagawa. Kung magawa na yan, tapos na istorya, tingin ko in terms ng pagiging popular At niya medyo sa mga tao. personal itong issue ng land reform sa Pangulo dahil alam naman natin na, ilang beses na binabati ko sa kanya yung Hacienda Luisita. Ginawang issue talaga sa kanya. Hinarap niya doon, nakasalang siya dyan. Kaya isa siguro na nating babantayan dito sa zona, paano exactly niya gagawin yun? Yung actually, ang padawakin natin yung usapin, ano ba talaga agenda niya for the next 4 years? For the rest of his term? Tingin ko yun kailangan bantayan. At mukhang doon nakasentro yung zona niya. Okay. So, kaya hindi nagtitrickle down sa palagay ninyo dahil sa yung land reform. What is the other one? Mga job creation. Job creation. Walang nakikreate na jobs. Mga- Bakit ganun? Kung magandang ekonomiya at emerging economy, then it naturally follows na dapat may mga negosyong may tatayo at naturally dapat maraming makikreate na jobs. Bakit wala? Malaki usapin industrialization. Ang type kasi ng yung pinanggagalingan ng wealth creation ngayon sa service industry, halimbawa itong mga malls, OFW, BPO, to a certain extent tourism, mga service industries yan eh. Pero in terms ng kumikita kasi dyan, ang kumikita siyempre may-ari. Hanggat hindi tumaas yung mga sweldo ng mga nagtatrabaho dyan, o kaya dumami yung trabaho dyan, hindi tayo masyadong magkakaroon ng So pagunlad. kulang pa ng mga investors na mumuhunan at talagang nagtatayo ng mga negosyo? Tingin ko, kasi yung PPP niya, which is one of the centerpiece, hindi pa naka-get off the ground. Ito yung public-private Public-private partnership. Oo. Pero Isa pa lang- pinagmayabang na niya ito noong 2011 SONA Precisely. niya. The PPP is the way to go at ito yung paraan para ma-improve natin ang basic services natin at the same time create jobs. Ang problem yung private sector. Hindi ganun ka-enthusiastic pumasok. Dahil yung rules ng government hindi pa malinaw. At yung assurance, yung guarantee ng profit ang usapin dyan eh. Business kasi yan from their point of view. Bakit nga ba hindi pa pumapasok ang pribadong sektor? Akala namin parang papasok ka at magnenegosyo ka at papasok ka sa ganyang partnership if meron ng trust in the government. And Nandun yun. Nandun yung trust. Ang problem yung, nagkaroon ng policy ng government, which is hindi mo naman masabing mali. Naglinis muna siya in terms ng mga procurement, in terms ng procedure sa contract, etc. That's part of the anti-corruption. Pero nakasuspend yung mga projects because of that. Tapos nag-review siya ng mga existing contract. Doon na bahala yung private sector. Kasi kung ang mga contracts ay kaya ng gobyerno at i-atras for whatever reason, hindi sila sigurado na pag nagka-contract sila, ay tuloy-tuloy yung mga kontratang yan. So, nandun yung need for assurance. Kasi hindi pa masyadong nakalatag yung implementing rules. Precisely. Yun. Kaya, nagdi-delay. Nandun yung enthusiasm, nandyan yung pera, I think. Nandun naman tuloy-tuloy na usapan. But din ang usapin timeline. Nasiset back. So ano sa tingin niyo po ang dapat na lamanin nitong 30 pages po? Sabi ninyo itong SONA daw ng Pangulo. Ano sa tingin ninyo yung dapat laman nito? Well, siyempre, di tayo makasigurado hanggat nandyan na, no? Of course. Pero ang isang hint niyan, yung bagong slogan lumitaw, walang iiwanan. Dilitaw yon. Ngayon, pag i-translate mo yan in terms nung sitwasyon. Bagong slogan ito, walang Bagong iiwanan. Iiwanan. From kayo ang boss ko. Oo. Ngayon, walang iwanan. In terms ng idea, hindi yan bago. Kasi inaugural speech niya yan na ang papel ko ay pagtiyak ng benefits ng demokrasya ay mapapasa bawat Pilipino. So kung ito yung translation nito, that means yung poverty ay isang major topic
yung level ng pamilya Kung niya. paano mararamdaman ng nakararami yung sinasabi niyang gains ng economy. Precisely. May duda ako. Walang iwanan kaya dapat 30 doon. pages plus yan dahil mabigat yan. Maraming aspeto yan na kailangan niya spell out. Hopefully, in the process, ma-spell out niya na yung buong agenda niya. Para maliwanag sa publiko, maliwanag sa kabinete niya, maliwanag sa international community, mga investors. Anong ma-expect mo? Yung predictability. Ito sa tingin ko yung usapin na ngayon. So poverty alleviation, paano maipaparamdam sa nakararami ang... Malaking bahagi yan tingin ko ng kanyang... You think, mamimension pa rin ang anti-corruption, lalo I pa think so. lalo pa na natanggal yung dating Chief Justice na alam naman natin yung posisyon ng Pangulo doon. Tingin ko mas sa report siguro na part, hindi doon sa agenda. Unless of course may nakita pa siyang dapat gawin. Ang nakita ko lang kasi na baka ma-include doon, yung judicial reforms, mas spell out. Kasi sabi nga niya, yung impeachment, hindi naman ito yung end all ng buong proseso. Obstacle na usapin yan. Ngayon, natanggal mo yung obstacle, mag-appoint siya ng bagong Chief Justice, magkakaroon ng ekspektasyon ng mga tao na magkakaroon ng reforma ang buong judicial system. Sa tingin niyo po, i-mention niya sa SONA niya kung ano yung magpamantayan niya or any hint or whatever kung paano niya pipiliin itong next Chief Justice? Kung kilala ko siya, I doubt sabihin niya yun. I think he's keeping close to his chest yung specific. Ang sinabi lang niya yung uubusin niya yung, di ba, yung 90 days para kilatisin ng husto yung mga kandidato. Pero do you agree I na... don't think sasabihin niya yung criteria niya. Pero do you agree na talagang right now, as far as yung judicial reforms are concerned, talagang ang spotlight ngayon nasa Pangulo? Kasi malaking pressure talaga sa kanya yung choosing the next Chief Justice. Yan na yun eh. Yan yung pinto. Ang bagong Chief Justice ang expected mamuno sa reforma niya. Ngayon, kung gaano kahanda yan, tansya ko, yun ang kriteria ni Pinoy. At yung pipiliin niya, dapat talagang katanggap-tanggap sa Definitely. lahat. That goes without saying. After that very painful impeachment trial. May unifying capability dapat yung papalit. At may reform agenda talaga. So this time around, final question, this time around, you expect the SONA na mag-veer away na from all the bickerings and yung bitterness from the past at dapat talagang latag na talaga ngayon? I think so. Pero that's only in terms of trust. I doubt kung bibitiwan na yung mga issue laban sa dating presidente. Meron pa rin yan? Meron pa rin yan. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Mon Casiple. Salamat po.